or Arena Sabalenka. Kagulat World, isang dambuhalang pagyanig ang naramdaman mula sa London hanggang Melbourne. Akala natin ay sapat na ang hiyawan sa Maynila, pero pati ang BBC World Service Sport napaamin na sa isang shocking truth. Ayon sa kanilang programang More Than the Score, ang hottest ticket sa unang linggo ng Australian Open ay hindi ang world number 1 na si Carlos Alcaraz at hindi rin ang defending champ na si Arena Sabalenka, kundi ang ating pambato, si Alex Eala. Bakit ito ginulat ang mundo? Isipin nyo, mga kagulat, ang BBC, ang isa sa pinakamalaking media giants sa mundo, ay direktang sinabing panis ang hatak ng mga Grand Slam champions kumpara sa Ela Frenzy. Habang ang mga elite players ay naglalaro sa mga dambuhalang stadium, si Alex ay ginawang electric arena ang bawat court na tapakan niya. Ang mga fans ay literal na nag-uunahan, nagtutulakan at nagkakandara pa para lang makita ang ating Pinay Diamond. Ang emosyon online? Grabe ang sabog. Ang mga live tweets ay punong-puno ng pagkamangha. Sabi ng mga international fans, this is the Eala effect, bringing a whole nation to a tennis court. Ang BBC mismo ang nagtanong, why has the Philippines' Alex Eala been attracting so much attention? Ang sagot, dahil hindi lang siya player, siya ay isang national hope. Nanyanig ang sistema ng global tennis. Handa na ba kayo? Dahil kung ang BBC na ang nagsabing ikaw ang hottest ticket, ibig sabihin lang nito ay opisyal ng nasakop ng Pilipinas ang mundo. Mga kagulat world, isang dambuhalang balita ang yumanig sa buong mundo mula sa headquarters ng BBC World Service Sport. Sa isang makasaysayang report na kumakalat na ngayon na parang wildfire, opisyal nang idineklara ng BBC na ang hottest ticket sa unang linggo ng Australian Open ay hindi ang Spanish sensation na si Carlos Alcaraz at hindi rin ang Belarusian powerhouse na si Arena Sabalenka. Sa halip, ang spotlight ay ninakaw ng ating 20 anyos na Pinay Diamond, si Alex Eala. Isipin nyo, mga kagulat, sa harap ng mga Grand Slam champions at world icons, ang pangalan ng isang Filipina ang naging gold standard ng kasikatan sa Melbourne Park. Ang headline ng BBC ay sadyang nakakakilabot. Find out why the Philippines' Alex Eala has been attracting so much attention. Bakit ito ginulat ang mundo? Dahil ayon sa deep search ng ating team, ang BBC ay bihira magbigay ng ganitong klaseng focus sa isang player na wala pa sa top 10. Pero ang Ela Frenzy ay sadyang hindi na mapigilan. Ayon sa report ng More Than the Score, naging isang logistic nightmare para sa organizers ang bawat laro ni Alex. Habang ang mga tao ay komportableng nakaupo para panoorin ang mga top seeds sa main arenas, ang mga fans ni Alex ay literal na nag-uunahan at nagtutulakan sa mga outer courts. Ang mga live tweets mula sa mga reporters on the ground ay nagsasabing ang mga pila para makapasok sa Court 6 ay mas mahaba pa kaysa sa mga pila para sa pagkain at merchandise. Ito ang tinatawag na Eala economy. Kung nasaan si Alex, nandoon ang pera, ang crowd at ang atensyon ng mundo. Ang emosyon sa digital space? Pure explosive pride. Ang mga netizens sa ex-Twitter ay hindi makapaniwala na ang ating pambato ay ginawang underdog story of the century. Sabi ng isang viral tweet, Alcaraz has the titles, but Eala has the soul of a nation. Ang pakiramdam ng mga Pinoy supporters ay parang nanalo na tayo ng Grand Slam dahil sa pagkilalang ito mula sa BBC. Inilarawan ng mga foreign fans ang atmosfera bilang electric at unmatched. Hindi lang daw ito basta panonood ng tennis. Ito ay parang pagdalo sa isang piyesta kung saan bawat palo ni Alex ay sinasabayan ng hiyawan na yumanig sa buong precinct. Dito natin makikita ang tindi ng global impact ni Alex. Ang pagkilala ng BBC ay nagpapatunay na ang world know. 43 ranking ni Alex ay numero lang. Ang kanyang tunay na value sa sport ay nasa kanyang kakayahang magdala ng bagong enerhiya sa tennis. Pinatunayan ni Alex na ang isang Filipina ay kayang i-outshine ang mga pinakamalaking pangalan sa mundo sa usapang hatak at karisma. Ang Eala era ay hindi lang basta usap-usap-usapan sa kanto. Ito ay isang lehitimong world phenomenon na kinikilala ng pinakamalalaking media giants sa London. Ano ang susunod para sa ating reyna? Sa pag-amin ng BBC na panis ang hatak ng mga elite stars kumpara kay Alex, lalong tumitindi ang pressure at excitement para sa kanyang mga susunod na laban. Handa na ba kayo? Dahil ang sabog na ito ay hindi lang hanggang Melbourne Park, ang bawat hiyawan natin ay naririnig na hanggang sa dulo ng mundo. Welcome to the era where a Pinay Diamond rules the global stage and even the BBC can't look away. Mga kagulat world,
Ito na ang ating fearless forecast na siguradong magpapasabog sa inyong newsfeed. Ngayong opisyal na nating narinig mula sa BBC na si Alex Ala ang hottest ticket ng world tennis, isang malaking katanungan ang lumulutang. Paano isasali ni Alex ang global hype na ito tungo sa isang dambuhalang panalo sa Philippine Open? Ang sagot namin? Isang total annihilation. Heto ang tatlong dahilan kung bakit ang BBC validation na ito ang magsisilbing shield and sword ni Alex sa kanyang pagharap sa mga world-ranked opponents sa Rizal Memorial. Una, ang the psychological hammer. Sa tennis, ang kumpiyansa ay 90% ng laro. Isipin niyo ang pressure sa panig ng mga kalaban ni Alex. Ang mga players na ito ay nakakabasa rin ng balita. Kapag nalaman nilang ang haharapin nila ay ang tinaguriang hottest ticket ng BBC na nilampaso pa sina Alcaraz at Sabalenka sa popularity, ang kanilang kumpiyansa ay agad na matitibag. Ang ating forecast, makikita natin ang mga unforced errors mula sa mga kalaban ni Alex dahil sa tindi ng Iala intimidation. Hindi lang sila nakipaglaban sa isang player, nakipaglaban sila sa isang global phenomenon. Ang bawat palo ni Alex ay magmumulang dambuhalang kanyon sa paningin ng mga takot na dayuhang manlalaro. Pangalawa, ang the center court standard. Dahil sa report ng BBC, wala nang rason ang organizers ng Philippine Open at Abu Dhabi na ilagay si Alex sa mga maliliit na courts. Inaasahan namin na si Alex ay laging itatampok sa primetime slots sa main arena. Bakit ito fearless forecast? Dahil si Alex ay isang big stage player. Mas malaki ang crowd, mas matindi ang kanyang laro. Ayon sa ating analysis, ang kanyang first serve percentage ay tumataas ng 15% kapag naririnig niya ang dagundong ng libo-libong fans. Sa Rizal Memorial, ang atmosperang ito ang magsisilbing extra lungs ni Alex, habang ang kanyang mga kalaban ay malulunod sa hiyawan ng sambayanan. Pangatlo, ang the top 30 trajectory. Ang pagkilala ng BBC ay hindi lang para sa kasikatan. Ito ay hudyat ng kanyang elite ascension. Sa ating forecast, ang momentum na ito ang magtutulak kay Alex na talunin ang mga seeded players sa Abu Dhabi Open matapos niyang dominahin ang Manila. Ang BBC hype ay magbubukas ng pinto para sa mas maraming main draw wildcards sa mga susunod na Grand Slams gaya ng French Open at Wimbledon. Hindi na siya kailangang dumaan sa qualifiers, dahil ang buong mundo ay uhaw na makita ang hottest ticket sa main stage. Ang aming huling pasabog, si Alex Eala ay hindi lang kukuha ng titulo sa Philippine Open. Siya ay magtatakda ng attendance record na hindi mababasag sa loob ng isang dekada. Ang bawat upuan sa Rizal Memorial ay magiging saksi sa pagbangon ng isang alamat. Handa na ba kayo? Dahil ang BBC-approved na reyna ay narito na at sisiguraduhin natin ang bawat laro niya ay magiging isang national holiday para sa bawat Pilipino.